Tatakan ng number of the beast, walang iba kundi itong 666 na lalapit na nga ba? Ang pinakamayaman sa buong mundo at isa sa mga sikat na tao, ngayon mga sangkay ay may revelasyon. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sanggay Revelation, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan mga sangkay itong mga makabuluhang topic tulad po ng mga end-time events, mga Bible prophecy na natutupad po sa panahon po natin ngayon mga sangkay, at mga very inspiring message, no? Mula po sa banal na aklat, mga sangkay, at mga testimony ng maraming tao, maraming mga Kristiyano na nakapagpapalakas sa ating spiritual na pamumuhay. At ngayon nga po mga sangkay, eto, we all know naman that we are living in the last days, guys. At ang sistema ngayon ng mundo mga sangkay, nakikita po talaga natin na papunta na po tayo sa system na kukontrolin ang lahat ng tao. Alright? Ni Antichrist. And in the future, mga sangkay, I think, sobrang malapit na po tayo sa panahon na yan, mga sangkay, kung kailan lalabas si Antichrist. So, we have to be ready every day. At ngayon, mga sangkay, itong si Elon Musk, may revelasyon patungkol po sa i-implant sa tao. And I think, mga sangkay, malapit po ito, masyado, sa system na nakasulat sa Bible, mga sangkay, na gagawin ni Antichrist. Ito po ay ang tatakan ng number of the beast. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so, ayun nga po mga sangkay. Napaka-interesting nitong topic natin ngayon. Kasi nga po mga sangkay, ngayon kasi, ang dami na pong mga naglalabasan ng mga sinyales na nakasulat po sa Bible. At eto mga sangkay, tingnan po natin, ito po ang gumulat sa maraming tao sa buong mundo. Itong revelasyon ni Elon Musk. Let's say like when technologies are getting... What the heck is this? Elon Musk says brain Ayan po, sabi ni Elon Musk, brain chip implants could soon give humans godlike powers. chip implant. Ayan po, godlike powers. Ganun katindi mga sangkay. So ngayon pa lang, ginagawa na po tayo o minamain condition na po ang tao sa buong mundo na magkakaroon nga po ng brain chip implants in the future. At sobrang close na ito mga sangkay sa number of the beast. Kasi may nakasulat po sa Bible tungkol dyan. Alright? Ngayon, pakinggan po natin to. Plants could soon give humans godlike powers. Yep, it's verified. I mean, these are kind of Jesus level things, you know, like, let's say like when technologies are hitting like Jesus level miracles, you know, like, that's pretty good. Made in the image of God or made in the image of AI. I've been trying to tell everyone, like literally I've been trying to say these are idols and it's biblical, and everyone's like, no, find peace in Christ and you'll be good. But I mean, buckle up, because God is saying time is ticking. What the heck is Grabe, no? this? Okay. So, ayan po ang kanyang sinabi na kapag natatakan ka daw po nitong sinasabing chip o brain chip, pag nailagay po yan, mga sangkay, magkakaroon ka ng godlike powers. Grabe yung invitation sa atin ngayon, mga sangkay, ng mga mayayaman, mga elitista. Kaya minsan naniniwala din po ako sa mga teorya ng maraming mga Bible scholars or mga doctor ng eschatology na sinasabi po nila mga sangkay na may mga fallen angels, no, or mga Nephilims na ngayon mga sangkay nasa katauhan na daw po ng mga mayayaman. Nasa katauhan na daw po mga sangkay ng mga opisyal sa ating mundo na makakapangyarihan, especially mga bilyonaryo, no? Kagaya na Elon Musk. Kasi ang Nephilims daw, ayon nga po sa mga Bible scholars, sila po ay na-wash out nung time ni Noah dahil po sa matinding pagbaha globally. Ito po ay global flood at that time na ang purpose ay talagang i-wash out, malinis ang buong mundo
Dahil nga po ang naghahari at that time, itong mga makakapangyarihan na mga anak ng mga fallen angels na ugnayan o nakipagtalik sa tao. Ngayon mga sangkay, nung nawala daw po sila, itong mga ito ay nabura sila. Pero yung kanilang espiritu nandito pa daw sa mundo. Kung kahit itong mga alien daw po, mga sangkay, marami pong mga Bible scholars, may mga Bible scriptures po silang ginagamit na possible daw po itong mga Nephilims ay nagkukunwaring mga alien, and maybe some of them nasa katauhan na daw po ng mga bilyonaryo, nasa katauhan na ng mga elitista, mga makakapangyarihang tao. At eto mga sangkay, ngayon, makikita po natin kung anong ginagawa nito mga elites. Gusto nila, mga sangkay, na ma-mind condition ng tao kung ano po ang magiging future. Alam nyo mga sangkay, sabi dito niya, brain chip implants could soon give humans godlike powers, ayon po kay Elon Musk. At hindi po yan naiiba sa kung ano po ang inialok kay Adan at Eva o kay Eva at the time, mga sangkay. Kung mabasahin po natin yung Genesis chapter 3, verse 2. The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden." And verse 3, "But God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. You must not touch it, or you will die." Hindi mo pwedeng kainin. Yung ano na yon, yung bunga ng puno na yon, hindi mo rin pwedeng hawakan. Kung hindi, mamamatay ka. Pero, mga sangkay, ano ang sinabi ni Satan, ng serpent, mga sangkay? Kapag kinain mo daw ito, ayon dito, "You will not certainly die," the serpent said to the woman, "For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." You see, guys? Very familiar yung sinabi ni Elon Musk. No? Ang sabi dito, mga sangkay, brain chip implants could soon give humans godlike powers. You see, guys? Ang sabi dito, "For God knows that when you eat," kung pag kinain mo ito, ang iyong mga mata ay mabubuksan at magiging kagaya ka ng Diyos. Grabe, no? At sa Bible prophecy, mga sangkay, nakasulat po dito sa Revelation chapter 13, verse 17, ito po yung tatakan ng number of the beast, na kung saan kapag natatakan na po ang tao, nito, wala na po siyang kaligtasan. Sabi po sa verse 17 ng chapter 13, "So that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name." Ito po ay ang 666 or 666. So very familiar, mga sangkay. In the future, aalukin ang lahat ng tao sa system na mayroon ang mundo ni Antichrist. At sasabihin niya na kapag hindi kayo nagpatatak, o kapag nagpatatak kayo nito, magiging kagaya kayo sa Diyos. Pero kung hindi kayo magpapatatak, ang sabi ng Bible, sabi ni Satan, sabi ni Antichrist, you could not buy or sell unless mayroon kang tatak neto. So yun ang future na system ng ating mundo. At nakakakilabot, mga sangkay, no? Nakakakilabot kung iisipin. Pero kung naglilingkod ka sa ating Panginoon, ito po ay mas exciting, no? Bakit? We all know na malapit na pong babalik ang ating Panginoon. Alright? So ano pong inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.